Sa nakaraang video ay nalaman natin na sa mundong ito, ay may mga black towers na biglang lumabas sa iba't ibang sulok ng mundo. Konektado ang mga ito sa isang lugar at meron itong 99 floors. Bawat floor na malalagpasan mo ay may makukuha kang mga kayamanan kaya maraming tao ang gustong akyatin ito. Ngunit may mga espesyal lamang na tao, na tinatawag na mga awakened, at sila lamang ang maaring lumabas at pasok sa mga towers kahit walang special ticket. Ang ating bida na si Tommy Tomato, ay isang normal lamang na tao na nahigop ng isang black hole. Dinala siya nito sa loob ng nakatagong parte ng tower at na-stranded doon. Dito ay kinailangan niyang magtanim upang makasurvive at magpalakas kung sakaling matagal siyang makakaalis. May lumabas din na mag-asawang kuneho na masayang lumapit sa kanya at doon natin ipagpapatuloy ang kwento. Nagsimula ang chapter na tinutulungan na nila Roger Rabbit at ni Gloria Kuneho ang ating bida. Nalaman natin na nakiusap pala ang mag-asawang ito kay Tommy kung okay lang ba na doon na sila tumira. Nagpa-cute sila ng matindi na nagpalambot sa puso ng ating bida, kaya pumayag na ito. Basta daw ay tutulong din sila sa pag-manage ng farm. Tuwang-tuwa naman sila kaya't niyakap nila si Tommy. Napansin din ni Tommy na ang mga kagamitan na dala nila ay mga special items. Ang pandilig ni Roger ay hindi nauubusan ng tubig, ay ang apron naman ni Gloria ay may pagka-Doraemon ang dating. Nagkakasya dito ang napakaraming tools. Mabilis lang natapos ng mga rabbit ang pag-harvest at nainggit si Tommy sa kanilang mga kagamitan. Tinignan ni Tommy ang ibang mga tanim ay nakita niyang lumaki na din ng konti ang mga tomato sprouts, nasabi niya din na magaling magtrabaho ang mga rabbits na yun. Kita naman ang pagkabahala sa mukha nila ngunit nung nag-thumbs up si Tommy, sila ay nagdiwang at nagsaya. Nagmadali naman silang tumakbo sa isang sulok at naghukay ng lupa. Ilang sandali lamang ang nagdaan at makikita natin na nakagawa na sila ng bahay nila sa farm. Na-impress naman doon ang ating bida. Bigla namang inaya ni Gloria si Roger sa bahay at tinanong kung gusto ba niyang matesting ang bahay kung gumagana ba ito, habang may warranty pa. Hindi makaimik si Roger at binuhusan na ni Gloria ng suka ang tuyo na lumpia. Chinir sila ni Tommy pero medyo nakaramdam din siya ng inggit sa merienda ng mga rabbit. Masaya pa din naman ang ating bida dahil hindi na siya mag-isa ngayon sa kuweba. Habang nakahiga, ay tila ba nasunog ang likuran ni Tommy at makikita natin na nanggaling ito sa reflection ng water bottle. Nagka-idea siya dito at sinubukan niya patamaan ang mga dahon para makagawa ng apoy. Ngunit usok lamang ang kaya niyang ma-produce at hindi apoy. Nahipan niya ang dahon na nasikatan ng araw at nagliyab ito ng bahagya. Lumabas naman bigla sina Roger at Gloria matapos nila mag-Viva Max at napansin nila si Tommy na may kalokohan na ginagawa. Lumapit sila dito at tumulong sila sa paghipa ng mga dahon habang tinatapatan ng magnified na sinag ng araw ang mga dahon. Ilan pang sandali at nakapag-produce na din sila sa wakas ng apoy. May naisip si Tommy at inihaw niya sa apoy ang tangkay ng spring onions. Tinanggal niya ang mga sunog na parte at nung kinain niya ito ay napasigaw siya sa sarap. Naisip niya na para ba siyang kabayo na nakawala sa kulungan. Na-curious naman ang mga rabbits doon kaya pinatry ni Tommy ito sa kanila. Nung sinubukan nila ito ay napasigaw din silang dalawa sa sarap. Sa wakas ay nakakain na din ulit ng mainit na pagkain ang ating bida kasama ang kanyang mga bagong mga katropa. Kinabukasan, pagkatapos niyang maghilamos ay nagbalik agad siya sa pagfa-farm. Hinarvest niya ang mga green onions, diniligan niya na din ang mga cherry tomatoes at sweet potatoes. Nasiyahan naman siya sa trabaho niya. Nakapaglagay na din sila ng mga torches sa cave dahil alam na nila ang pag-produce ng apoy. Nakatulong ito para makakita sa cave kahit gabi na. Nung lumapit siya sa pond ay may lumabas na malaking piranha at muntik na siyang makagat. Na-attract daw ito sa ilaw ng torch. At dahil dito, nakapag-obtain na sila ng fish at nilito nila ito. Sarap na sarap si Tommy dito at kita naman ang pagkainggit ng mga rabbits. Napagtanto ni Tommy na sa floor na iyon, lumalabas ang blue moon every 30 days. Tinatrack niya dati ang date sa pamamagitan ng kanyang phone na kumukuha ng power sa kanyang power bank or laptop. Ngunit hindi din nagtagal, at naubos na din lahat ang power. Kaya naman sa bato na lang siya naglalista ng mga araw. Buti na lang daw at natutulog ang mga rabbits exactly at 7 PM at nagigising ng 5 AM. Kaya kailangan niya lang daw sila i-observe at hindi siya maguguluhan sa mga araw.
Kiwento ni Tommy na may nakakatuwang pangyayari din daw nung mga nakaraang araw. Nadagdagan na ang kanilang pamilya dahil nagbunga ang pag-exercise nila Roger at Gloria, nagsidatingan ang mga baby bunnies upang makipaglaro sa kanilang Uncle Tommy. Masaya naman ang ating bida doon. At dahil mukhang stressed ang mag-asawang mga rabbits, siya muna ang makikipaglaro sa kanilang mga baby habang kumakain sila ng breakfast. Pumunta sila sa mga cherry tomatoes. Nagsimula na nga daw silang mamulaklak at tila ba naging flower garden na ang lugar. Ngunit upang magbunga ito ng mga kamatis ay kailangan niyang gawin ang artificial pollination kaya kinakalikot niya ang bawat isa nito araw-araw. Sumasakit nga lang daw ang likod niya sa paggawa nito lagi at sana daw may bee na pumunta doon. Ngunit hindi daw araw-araw Pasko. Pinasok naman ng baby rabbit ang ilong niya sa bulaklak at naatsyang siya sa pollen nito. Pagtingin naman ni Tommy sa isang halaman ay nakita niya na ito ay nagbunga na, at sakto pa, dahil bukas ay ang paglabas ng blue moon. Naghanda na si Tommy para sa panahon na yun at nag-goodnight na siya sa mga rabbits. Kinagabihan ay maririnig na naman sa paligid ang mga maingay na tunog ng mga monster. Nakakatanggal daw talaga ng energy yun, sabi ni Tommy. Tinago niya na ang mga bagay na malakas ang amoy at hinihintay lang matapos ang blue moon. Ngunit dahil wala siya orasan ay parang ang minuto ay parang hours na din. Will you please repeat it? Matindi pa din ang epekto ng mga monster sounds kay Tommy at sana daw walang masamang mangyari. Hanggang sa may narinig siyang malakas na yapak. Pinakita naman ang isang malaking halimaw na papalapit. Malalaman natin na ito pala ay si Winnie the Pooh, at nakatingin ito sa butas ng kuweba. Natakot naman si Tommy dahil doon. Mukhang nagagalit na si Winnie, kaya naman habang hindi pa daw napapansin si Tommy, ay magtatago siya sa mas ligtas na spot. Ngunit pagdampat niya sa kanyang bag ay nagbagsakan ang kanyang mga gamit sa loob na gumawa ng malakas na ingay. Na-shock si Tommy doon at pagtingala niya ay nakatingin na din sa kanya si Winnie the Pooh. Napasigaw na nga si Tommy habang nakabuka na ang bibig ni Winnie pasugad sa kanya. Bigla naman nag-fast forward kinabukasan at makikita natin si Tommy na natutulog at ginigising ng mga bunnies. Walang chill si Roger kaya tinampal niya ang pagmumukha ni Tommy. Nagising na siya doon, at napatanong kung ano na ang nangyari, tapos na daw ba ang blue moon. Napagtanto niya na nahimete pala siya, at ang sakit ng katawan niya. Naalala naman niya ang mga nangyari nung nakaraang gabi na nagpanginig sa kanya sa takot. Muntikan na daw siya mamatay doon. Napansin naman yun ng mga rabbits kaya nag-alala ang mga ito sa kanya. Umupo lang muna ito sa apoy habang dinalhan naman siya ng makakain ni Gloria. Nagtaka din si Tommy kung bakit hindi siya tinuluyan ni Winnie the Pooh. May nakalaban daw ba itong ibang monster o kaya naman masyadong maliit ang butas ng cave kaya hindi siya nakapasok. Ngunit hindi daw sigurado kung mabubuhay pa siya sa susunod. Sayang naman daw ang mga pinaghirapan niya kung mamamatay lang siya ng ganon. Sa ngayon, ang tangi niya lang daw magagawa ay kumain ng maayos at mag-survive. May gusto naman ipakita sa kanya si Roger, pagtingin niya sa taniman ng cherry tomatoes ay nakita niya na may malaking bunga ito na color blue. Nung hinawakan niya ito ay may lumabas na notification box na sinasabing nakatapos daw siya ng quest na pag-harvest ng isang fruit na may energy of the blue moon. Nagulat naman siya kung bakit may message window doon. Nagkaroon ulit ng notification tungkol sa kanyang achievement at sinabing napansin daw siya ng tower manager. Pinapanood daw siya nito at hindi masaya yun. Nagtaka naman si Tommy, ayon sa tower manager ay hindi daw siya invited guest doon at pagkakamali daw siya na gusto niyang itago. Nag-alala naman si Tommy doon. 61 days na daw siya doon, tapos sasabihin na mistake lang yun. Pakawalan niya na lang daw siya doon para makauwi na siya ng bahay. Inisip naman ng tower manager kung patayin niya na lang siya para mawala na ang evidence ng mistake. Kaka-unlock niya lang daw ng achievement tapos imbis na makakuha ng reward ay papatayin pa siya? Sobra naman daw yata yun. Napaisip naman ang message box doon. Nag-decide naman daw ang tower manager na i-awaken siya. Biglang may lumabas na aura at ginawa na nga siyang ganap na awakened adventurer ng tower. Masayang tinanong ni Tommy kung ang job daw ba niya ay swordsman or wizard, kaso ang lumabas ay tower farmer, at nag-umpisa siya sa rank F. Na-stun naman si Tommy doon. Tila ba hindi niya matanggap yun. Pinapakita naman na sa job niya na ito ay hindi siya magkakasakit, magiging malapit sa nature,
At makakakuha siya ng experience points sa pamamagitan lamang ng pag-harvest ng crops. Pinalabas niya ang kanyang status window, at napansin niya na ang nakalagay sa talent niya ay ordinary. Na-imagine niya naman na ini-interview siya ng batang kapatid ni Boy Abunda. Na-clear niya na daw ang tower kaya tinanong siya kung ano ang job class niya. Sinagot niya naman doon, ay tower farmer. Na-cringe naman si Tommy doon sa imagination niya na yun, nainis siya at balak niya na ibato ang tomato. Ngunit napansin niya na parang natatakot na ang mga rabbits sa mga actions niya, katumahimik na siya. Pinaghirapan daw nilang lahat para mapatubo yun. Tinanggap niya na din na farmer siya, natuwa naman ang mga rabbits doon. Habang tinitignan ang tomato ay may lumabas na information box tungkol doon. Nagulat si Tommy na isang item daw pala ang tomato na yun. Natuwa din siya nung nabasa niya na meron itong permanent increase sa stats kahit maliit lang. Sinaman yun ng Dragon Tower Manager at nainis. Habang nagsasaya sila ay may lumabas na anumang message box. Nakita niya na isa pala itong quest na sinasabi na i-offer daw sa Tower Manager ang Blue Moon Tomato, kapalit ng job-related skill. At kung tumanggi siya ay kamatayan ang kakaharapin niya. Natakot naman doon ang ating bida.